이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 20장 1절로 8절에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Genesis, chapter 20, verse 1 to 8. 우리 한 절씩 교도하십시다. Atin pong salitang basahin. 아브라함이 거기서 네게부 땅으로 옮겨가 가데스와 술 사이에 그랄에 거류하여 Habang siya naroroon, kapatid ang pakilala niya kay Sarah. Kaya ito'y pinakuha ni Abimelech, hari ng Gerar. 그 밤에 하나님이 아비멜렉에게 현몽하시고 그에게 이르시되 네가 데려간 이 여인으로 말미암아 네가 죽으리니 그는 남편이 있는 여자임이라. Noon ay hindi pa nasisipingan ni Abimelech si Sarah. Dahil sinabi niya, Panginoon, papatayin ba ninyo ako at ang aking bayan na wala namang kasalanan? 그가 나에게 이는 내 누이라고 하지 아니하였나이까. 그 여인도 그는 내 오라비라 하였사오니 나는 온전한 마음과 깨끗한 손으로 이렇게 하였나이다. Sumagot ang Diyos, Oo, alam kong malinis ang hangarin mo. Kaya naman hindi ko na hinintay na magalaw mo siya upang huwag ka na magkasala sa akin. 이제 그 사람의 아내를 돌려보내라. 그는 선지자라. 그가 너를 위하여 기도하리니 내가 살려니와 내가 돌려보내지 아니하면 너와 내게 속한 자가 다 반드시 죽을 줄 알지니라. Kinabukasan, sinabi ni Abimelech sa mga alipin niya ang mga bagay na ito, at gayon na lamang ang kanilang pagkatakot. 아멘. 아멘. 믿음의 조상이라 칭하는 받는 아브라함도 이렇게 실수가 많았습니다. Si Abraham nga na kinilalang ama ng pananampalataya ay ganitong maraming pagkakamali ring naranasan. 그러니까 여러분도 실수 많이 해도 괜찮다는 말은 아니에요. Hindi natin sinasabi na ayos lang kung marami tayong pagkakamaling gawin. 일단 여러분 하나님이 우리와 항상 함께 계십니다. Lagi kasama natin ang Diyos. 아멘. 아브라함은 방주 언약 이후 이제 노아와 셈으로부터 이어진 그 언약 붙들고 하나님과 함께하는 축복을 누렸어요. Mula pa lang kay Noah at kay Shem, yung tipa patungkol dun sa arka ay pinanghawakan din ni Abraham at lagi kasama niya ang Diyos. 우리는 지금 성경 66권이 완성된 상태에서 그 성경을 손에 들고 하나님 바라보며 언약의 여정을 가고 있습니다. Ngayon sa kaganapan ng 66 na aklat ng Biblia, pinanghawakan natin ito at nagpapatuloy tayong lumakad sa lakbayan ng tipan ng Diyos. 하나님 분명히 우리에게 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라고 약속하셨어요. Kanino na pinangako ng Diyos sa atin, ako'y laging sa inyo hanggang sa dulo ng daigdig. 그래서 아브라함과 같은 실수가 우리에게 있지 아니하도록 주님께 모든 관심을 집중할 수 있게 되길 바랍니다. Naway magawa natin ituon ang buong pansin natin sa Diyos upang hindi natin sapitin yung pagkakamaling nagawa ni Abraham. 오늘 말씀 제목은 아브라함의 두 번째 실수라는 제목으로 전도학교 메시지를 받겠습니다. Ngayon po sa ating evangelism school message, ang pabagat ng message natin, ang ikalawang pagkakamali ni Abraham. 우리는 이 땅에서 나이가 어리거나 초신자거나 또 세상에 여러 가지 매이다 보면 쏘을 이유가 많아요. Sa mundo na to, bata ka man o bagong mananampalataya, nung kalagayan, napakadaling madaya ng mga tao. 쏘으면 실수하게 되죠. Kung nadaya ka, magkakamali ka. 그러나 그 어떤 어려움에 처하더라도 하나님이 주신 언약 붙들고 그리스도께 집중하면 하나님이 모든 걸 책임지시며 인도해 나가십니다. E pa man sa anumang kahirapan na dadanasin mo, kung pangahawakan mo si Kristo at tutuon ka sa Kanya, ang Panginoon na siya maging responsable sa lahat ng pangyayari. 물론 첫 번째로요. 아브라함도 우리처럼 이 과거에 엄청 연약했던 사람이에요. Katulad natin, si Abraham sa nakaraan ay isa ring mahina. 그의 아브라함의 아버지 데라는 심지어 노아의 직계 언약 계보의 직계인데도 불구하고 갈대아 우르에서 우상 만들어 파는 일에 종사했다고 구전되고 있어요. Makita natin na bagamat ang ama ni Abraham na si Terah ay mula doon sa lipi ng tipan, ngunit hindi niya ito pinanghawakan at mula nga sa kaldean ng Ur ay andun ang paggawa ng mga Diyos-Diyosan. 추정컨대 아브라함이 노아의 아들 셈 할아버지가 운영하는 이 교회에 출석해서 셈 할아버지로부터 언약을 받은 것 같아요.
makikita natin maaaring si Abraham na mula dun sa nuno niya na si Noah at kay Shem ay tinanggap niya ang tipan ng Diyos. 아담으로부터 시작해서 인류의 마지막 이르기까지 우리가 붙들어야 될 언약은 우리의 근본 문제의 원죄와 유일한 해답 그리스도 붙들고 그리스도의 사람이 되는 거예요. Mula pa lang kay Adan, ang ating mensahe na dapat panghawakan ay pagiging tauhan ni Kristo. 그래서 이 아브라함이 이제 방주 언약이 바로 그리스도죠. 방주 언약을 붙들 수 있게 되었어요. Kaya ang tipan ng arka, ito mismo ay si Kristo na kanilang pinanghawakan. 그때 창세기 12장 1절로 6절에 보니까 하나님의 음성을 듣게 됐지요. 너는 너의 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라는 메시지를 받았어요. Tinanggap na ni Abraham yung mensahe na iwan niya ang kanyang tahanan ng bahay ng kanyang ama at siya ay tumungo sa ipakikitang lupain ng Diyos sa kanya. 어디로 가라고 분명하게 지시하지 않고 내가 너에게 지시할 땅으로 가라고 하신 거예요. Sabi ng Panginoon sa kanya na pumunta siya sa lupain, ipakikita ng Diyos sa kanya. 근데 떠나기는 했는데 가서 머물렀던 것이요. 실은 이제 목적지는 가나안이었을 텐데 하란 땅에 머물렀어요. Ang kanyang original na direksyon, patutunguhan ay sa lupain ng Kanaan, ngunit dumaan siya sa Haran at doon siya nanirahan. 결국 아브라함의 아버지 데라가 하란에서 죽고 여러 가지 일을 겪으며 이제 아브라함이 다시 짐을 챙겨 하나님의 음성을 듣기 시작해요. At ang si Tera ni Abraham ay namatay doon sa Haran. Marami nangyari at muli ay narinig niya ang tinig ng Diyos at dinala kanyang mga kagamitan at muling humayo. 그래서 하나님 말씀을 쫓아 이제 아브라함이 가게 되고 롯도 그와 함께 가고 이제 그때 떠날 때가 75세였어요. At siya'y may 75 taong gulang noon, kasama niya si Lot at sila'y nagpatuloy na humayo. 그래서 아브라함이 이제 이 가나안 땅으로 들어가서 세겜 땅 모래 상수리 나무에 이르러 거기에서 이제 단을 쌓기 시작했죠. At pagdating nila roon sa Kanaan, nagtuloy si Abraham sa isang padan na lugar na tinatawag na Shechem sa malaking puno ng More at doon ay nagtayo ng dambanan. 근데 거기까지 갔으면 이제 하나님만 바라보면 될 텐데 그때 환경이 그 땅에 기근이 들어서 이제 이 어려움이 닥쳐왔어요. Kung nakarating na siya doon, dapat na sa Panginoon lang siya mag-focus at tumingin, ngunit dumating yung tagputom sa lupain na iyon. 창세기 12장 10절로 11절에 쭉 보면요. 아브라함이 이렇게 점점 남쪽으로 내려가다가 애굽에까지 내려갔어요. Makita natin, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain ng Kanaan, umalis sila doon at pumunta sila sa lupain ng Ehipto. 그러면서 애굽에 가까이 갈 때 아내 사레더로 말하기를 나 알기는 당신이 엄청 미인이시기 때문에 당신으로 인해 나를 죽이고 당신을 뺏어갈 우려가 있다 하고 이제 말을 맞추기 시작했어요. At nang sila ay malapit na sa hangganan ng kanilang pupuntahan, sinabi niya sa asawa niya, Sarai, napakaganda mo. At kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sinabi ng asawa kita, baka patayin nila ako para makuha ka. 그래서 원컨대 당신은 나의 누이라고 그래라. 그러면 내가 당신으로 인하여 안전하고 내 목숨이 보존될 것 아니냐. 이렇게 거짓말을 서로 만들었어요. At kaya nga bumuo sila ng kasinungalingan, sabi niya, ang mabuti pa'y sabihin mong magkapatid tayo, alang-alang sa'yo, hindi nila ako papatayin. 근데 믿는 자들이 염려하면서 뭔가를 꾸미면요. 그 염려대로 되어져요. Kapag nag-aalala ang sama na ng palataya, nagaganap ayon sa kanyang pag-aalala. 여러분 가난하다고 어떻게 먹을 거 하고 염려하지 마세요. Huwag tayong mag-alala dahil sa kahirapan o sa anumang kakainin natin. 아브라함이 이제 염려하며 거짓말을 했는데 아니 염려한 대로 하필 아내를 뺏겼는데 애굽의 왕 바로에게 뺏겼어요. Ayon sa pag-aalala ni Abraham, ang nagresulta nga ay kinuha ng hari ang kanyang asawa. 그럼에도 불구하고 하나님이 그걸 아시고 미리 다 역사하사 바로 왕궁에 자손이 하나도 없는데 이제 이 꿈에 막 혼을 냈어요.
makikita nga natin, dahil alam ng Diyos yung pangyayari na ito, sa panaginip ng Paraon, ay andun yung pangusap na pinagalitan niya ito. 그래서 하나님이요, 아브라함이 누군 줄 아느냐? 이 사라는 아브라함의 누이가 아니라 아내니라. 아브라함이 너를 축복하지 않으면 너와 이 애굽을 멸하겠다고 하나님이 겁을 주셨어요. Sinabi nga ng Diyos sa kanya, hindi mo ba nakikilala na ito ay may asawa na, at siya ay asawa ng isang propeta, at kung hindi ka niya papalain, ay katakot-takot ang darating sa inyo. 그래서 이 애굽 왕 바로가요, 사라를 아내로 맞을 때, 데려갈 때도 아브라함에게 뭐 큰 재산을 줬는데 다시 보낼 때도 더 큰 재산을 줘가지고 제발 나를 축복하시고 나가주세요 하고 보냈어요. Napakalaki na ng ari-arian ni Abraham, ngunit bago sila pinaalis ng Paraon, ay binigyan pa sila ng maraming mga pag-aari at sinabi na umalis na agad kayo rito. 이때 아브라함은요, 하나님의 능력을 깨닫게 됐지요. Doon ay naunawaan ni Abraham ang kapangyarihan Diyos. 나는 실수하지만 하나님이 우리를 보호하사 이리 참 굶어 죽지 않고 어려움 받지 않고 거부가 되게 하사 보내시는구나 깨달았어요. Kabilang ako ay nagkamali sa Diyos. Ando pa rin yung pag-iingat ng Diyos sa akin, hindi niya ako pinabayaan, hindi kami namatay sa gutom, at andun yung mga bagay na isinaayos ng Diyos. 그래 이제 오는 길에요. 아브람도 재산이 많지만 롯에게도 많이 나눠줘서 롯도 재산이 많아졌어요. At dumami na nga ang ari-arian ni Abraham, ganun din ang pamangkin niya na si Lot. 여러분 양을 치는데도 한두 마리가 아니라 수백 마리, 수천 마리 키우면요. 이제 초장이 넓은 초장이 필요하고 우물도 많이 필요하고 한 거예요. Kung hindi lang isa, dalawa, may ilang daan o ilang libo na ang kawan na inaalagaan mo, napakaraming mga balon ang kailangan mo at napakalawak na lupain. 목축에 때가 많아지니까요. 이제 롯의 이 종들과 아브라함의 종들 사이에 서로 다툼이 일어났어요. At ito yung naging sanhi kung bakit nagkaroon ng alitan yung mga tauhan ni Lot at tauhan ni Abraham. 이때 아브라함이 깨달았죠. Doon nga unawaan ni Abraham. 롯을 보내라고 하시는구나 깨닫고 롯에게 이제 눈을 들어 동서남북을 바라보라 그러시면서 이제 네가 좋은 곳을 택하라고 롯에게 선택권을 줬어요. Nakikita natin na naunawaan ni Abraham na kailangan na niyang paalisin si Lot. Kasi sinabi niya, sige, tumano ka sa palibot mo at pumili ka kung saan mo nais pumunta. 결국 롯은 저 소돔 쪽 좋은 땅을 택하고 아브라함은 산지 땅을 택해서 이제 서로 헤어지게 됐죠. Ang pinili nga ni Lot ay ang magandang lupain ng Sodoma. At ganoon naman kay Abraham, ang pinili niya ay ang kabundukan. At naghiwalay sila. 근데 산지 땅으로 별 조건이 안 좋은 땅을 얻은 것 같으나 아브라함이 붙든 건요. 하나님이요. 그래서 단을 쌓고 그리스도 피제사를 드리며 마물의 상수리 수풀에 거하며 여호와를 위하여 단을 쌓았어요. Tila hindi ganun kaganda yung lupain na pinili nitong si Abraham dahil kabundukan yun. Ngunit pagdating niya roon sa malalaking puno sa Mamre, nagtayo siya ng altar para kay Yahweh at naghandog siya doon. 여러분이 이 땅에 살면서 가장 중요한 것은 어떤 상황에 있더라도 거기에 매이지 말고 교회 중심으로 그리스도 중심의 삶을 예배 중심으로 살 수 있게 되기를 바랍니다. Sa anumang kalalagayan ng ating buhay, huwag tayo magpatali. Sa halip, mamuhay tayo, nakasentro tayo sa simbahan ng Diyos, nakasentro tayo kay Kristo, at para sa gawain ng Diyos. 그랬더니 아브라함은요. 그럼 애를 많이 안 쓴 것 같은데 벌써 집에서 길리고 연습한 318명의 가병을 거느린 어마어마한 겁으로 하나님이 세워주셨어요. At tila wala namang gaano ginawa itong si Abraham, ngunit nakapagtatag siya ng mga malalakas na handang makipaglaban, mga kalalakihan sa kanyang sambahayan, may 318 na katao. 그 사이에 이제 소돔, 고모라, 이제 이 여러 이 4개 연합국, 5개 연합국이 서로 이제 전쟁이 벌어졌지요. Doon nga sa Sodoma at Gomorrah ay nagkaroon ng paglalaban ang pagsasangit puwersa ng may 5 kaharian at 4 na kaharian. 근데 북쪽에서 내려와 침략한 이 4개 연합국에 의해서요. 이제 소돔, 고모라 이쪽
이 나라들이 전부 망해가지고 패해가지고 포로로 끌려가게 됐어요. Kabilang ang Sodom at Gomorrah sa mga natalo sa labanan at naging mga alipin. Inihan sila. 이때 아브라함의 조카 롯도 다 뺏기고 끌려가게 됐죠. At nakasama doon ang pamangkin ni Abraham na si Lot. 이 소식을 들은 아브라함이 롯을 구하기 위해서요. 이제 318명 가병과 주변 이제 같이 힘을 합치는 사람들과 함께 롯을 찾으러 전쟁터에 들어간 거예요. Nung mabalitaan nito ni Abraham, ay dinala niya ang kanyang 318 na mga handang kawal mula sa kanyang sambahayan upang labanan ang mga kaharian na ito at bawiin si Lot. 여러분 이제 이 성전에서 돌아가는 어마어마한 군대와 지금 한 400여 명 데리고 이 간 아브라함과 게임이 되겠습니까? Kita natin, dapat kay Abraham may ilang bilang ng mga kaharian, ano kaya siya sa harap nila? 그러나 하나님이 함께 하시면요. 기드온 300용사로도 이 전쟁에서 크게 승리한 것처럼 아브라함이 승리하여 모든 것을 다시 되찾아 돌아오게 됐어요. Pagkaman po'y 300 lang ang mga kawal ni Abraham laban sa kanila, nandun na nagtagumpay ito at nabawi na ang mga kinuha. 이때 창세기 14장 21절 이하에 보면 그 지역 대제사장 이와 함께 이제 아브라함이 하나님 그리스도를 아주 온 동네에 이렇게 증거할 수 있는 기회가 왔어요. At dumating nga yung panahon na doon sa Sodoma ay andun yung pagkakataon na maging patotoo si Abraham. 그래서 소돔 왕을 비롯해서 모든 이제 패한 이 포로들 전부 다 풀어주면서요. 이제 대부흥회가 열렸던 거예요. Sabi ka ng hari ng Sodoma na napakarami nilang nasamsam doon. 그게 창세기 14장 후반에 기록되어 있죠. Kita dati ito sa ulit bahagi ng Kapitulo 14 ng Genesis. 근데 창세기 15장에 들어가니까요. 또 아브라함이 이제 겁이 나는 거예요. 지금 이겨가지고 다 찾아서 돌아왔는데 패해서 돌아간 사람들이 다시 군대를 만들어가지고 치고 내려오면 이제 다 죽을 것 아니냐 겁이 났어요. Ganito naman sa sapit doon sa Kapitulo 15 na doon si Abraham, nagkaroon siya ng pangitain at sabi ng Panginoon sa kanya, huwag siyang matakot. 우리도 현실에 매이면 이렇게 겁날 일들이 많이 있지요. Kung tayo maukod doon sa mga bagay sa ating paligid, maaaring marami tayong ikakatakot. 그러나 예배를 잊지 않고 단을 쌓고 하나님을 보니까 하나님 말씀이 아브라함아 두려워 말라. 나는 너의 방패요 너의 지극히 큰 상급이니라 말씀하셨어요. Si Abraham ay nagtayo na altar sa Panginoon, sabi siya ay nakasentro sa pagsamba, sabi ng Diyos sa kanya, huwag kang matakot, ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. 이때 하나님이 보증하시고 더더욱 이제 후손을 약속하시지요. Bigyan kita napakalaking gantimpala at ipinangako din sa kanya ng patungkol sa kanyang anak. 아브라함이요 잘 안 믿으니까 이 밤에 밖에 데리고 와서 하늘을 보면서 저 하늘에 떠 있는 무별을 셀 수 있냐? 하고 별 하나 세보도록 했어요. 네 자손이 이보다 더 많으리라고 말씀하셨어요. At dahil hindi agad naniwala si Abraham sa pangako na iyon, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit, masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyang karami ang magiging lahi mo. 그때 하나님이 아브라함이 하나님 말씀을 믿으니 그를 의로 여겼더라. Si Abraham na sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya'y itinuring na matuwid ng Diyos. 우리는 모든 사람은요 아담과 함께 원죄를 범하여 영원한 지옥 형벌을 선고받은 패역한 자들이에요. Lahat ng mga tao nga kabilang kaedad ay sinetensya ng kaparusahan sa walang hanggang impyerno. 그러나 하나님이 약속하신 그리스도 언약, 그리스도를 통해 너희의 모든 문제를 해결하겠다는 그리스도 언약을 아멘하여 붙들고 믿으면 그를 하나님은 의로 여기시는 거예요. Kung pangahawakan natin ang tipan ni Kristo na lumutas ng lahat
tayo ituturing na isang taong matuwid katulad ni Abraham. 이런 아브라함에게요. 이제 하나님이 창세기 18장에 보니까 천사들을 보내서 이제 이 여러 가지 약속도 하시고 함께 하시는 내용들이 나오고 있습니다. Sa Kapitulo 18 ng Genesis, makikita natin doon ang mga pangako na ibinigay ng Panginoon at pagpadala ng mga anghel kay Abraham. 여러분 말씀 붙들고 하나님과 함께하는 삶을 살면요. 천군 천사들의 수종을 받을 수 있고 그 상황 속에 하나님 자녀의 삶을 살게 되는 거예요. At sa anumang kalagayan, kung lumalakad tayo kasama ang Diyos, na doon pinadadala ng Diyos ang kanyang mga anghel at ito'y maghihintod sa atin. 그러면서 이제 이 사라를 통해 이삭을 주겠다고 약속하시는 그 약속도 함께 받죠. At kasama nga na ibinigay yung pangako kay Sarah na sila magkakaroon ng anak na si Isaac. 물론 이삭을 약속하는데요. 그때 아브라함의 나이가요. 이제 100세가 다 됐어요. At dahil na 100 taong gulang na noon, si Abraham, 사라도 나이 많아 늙고 이제 이 경수가 끊어져 있는 상태, 늙은 노인이 되어 있는 거예요. maging si Sarah man ay matanda na noon at tapos na yung kanyang panahon para siya ay magkaanak. 이게 이제 사라가 천마가 안 했어요. 밖에서 지금 얘기하는데 사라를 통해 내년 이맘때 아들을 낳겠다고 그러니까 안에서 웃었어요. Nakita natin na mula dun sa labas ng tolda ay sinabi ang pangako na magkakaanak si Sarah sa panahon na ito, ngunit lihim na natawa si Sarah. 내가 늙었거늘 어떻게 아들을 낳을 수 있겠냐 하고 웃었어요. At sinabi nga niya nang may pagtawa na ako may matanda na pati ang aking asawa, masisihan pa kaya ako 아니, nagkaroon ng anak. 천사가 이제 이 밖에서 사라에게 말해서 왜 웃냐? 여호와께 능치 못할 일이 있겠느냐? 기한이 이를 때 네게 아들이 있으리라 말을 했어요. At sabi nga ng anghel, bakit natawa si Sarah? At sabi, kung kailan pa siya tumanda, saka siya magkakaanak. 그랬더니 사라가 Hindi kaya gawin siya. 안에서요. 내가 웃지 않았나이다 그랬더니 아니다 웃었느니라 그랬어요. Dahil sa takot, nag-ilangan si Sarah at sabi niya, hindi po ako tumawa. Kung sinabi, huwag kang mag-aila, talagang tumawa ka. 그래서 아들 이름이 이삭 웃음이라는 뜻이에요. Kaya nga ang naging pangalan ng kanyang anak ay Isaac, nang ibig sabihin, siya ay tumawa. 근데 그 무렵에 아브라함이 두 번째 실수를 또 범하지요. Sa pangatlong bahagi na ating mensahe, ang pagkakamali ni Abraham. 그게 오늘 읽었던 이제 이 아비멜렉에게 거짓말했던 내용들이에요. Ito yung binasa natin kanina na pagsisinungaling niya kay Haring Abimelech. 애굽 바로에게 했던 그 거짓말을 또 하게 된 거예요. Yung kasinungaling ginawa niya sa paraon, ay ginawa niyang muli. 아마 하나님의 약속을 붙들고 90 넘은 이제 사라 할머니가 이렇게 이 젊어진 모습이 아마 좀 상상이 돼요. 그때 당시에. At maaring noon ay naalala niya yung kalalagayan nga noon, magiging kalagayan ng kanyang asawa. 그러나 아브라함이요. 이제 인간인즉 연약함으로 아비멜렉 다른 쪽으로 이제 이주하면서요. 여러 가지 사라로 인해서 또 공포가 와서 거짓말을 한 거예요. Dahil sa pagkatakot niya sa kamatayan, maging sa kapaligiran, andun na nagsinungaling siya. 사실 아브라함도 믿음의 조상이라는 말을 들었으나 이처럼 삶 속에 여러 가지로 이제 불신앙도 하고 공포에 휩싸이기도 하고 환경에도 매이고 그랬습니다. Nakita natin na bagamat si Abraham ay tinuring niya matuwid, ando pa rin pagkatakot niya sa kamatayan, pagkatakot sa kapaligiran niya. 그러다 보니 이제 인본주의를 쓰며 거짓말을 한 거예요. Ginamit niya yung sariling pamamaraan niya at nagsinungaling siya. 여러분 하나님이 우리와 함께 계시기 때문에 절대로 인본주의 쓸 이유가 없어요. Dahil kasama natin ang Diyos, wala tayong dahilan na gumawa sa sariling kaparaanan natin. 어찌됐건 또 아비멜렉에게 아내를 뺏겼어요. Bagamat si Abimelech ay kinuha ang kanyang asawa. 그러나 하나님이 보호하시는 내용을 보세요. Wait, nakita natin yung kung paanong siya iningatan ng Diyos. 20장 3절에 보니까요. 그 밤에
하나님이 아비멜렉의 꿈에 현몽하시고 그에게 이르되 네가 취한 이 여인을 인하여 네가 죽으리니 그가 남의 아내임이니라 그랬어요. Sa Genesis Kabanatang 20, talatang 3, sinabi sa isang panaginip nagpakita ang Diyos kay Abimelech at sinabi, mamamatay ka dahil sa babaeng kinuha mo, siya ay may asawa na. 이제 이 아비멜렉이 싹싹 빌면서요. 하나님도 아시다시피 그가 자기 아내가 아니라 여동생이라고 그래서 내가 데려왔나이다. 이게 살려주시라고 이제 싹싹 빈 거예요. Kung kaya tumingin ng tawad dito sa Abimelech sa Diyos, at sinabi niya, malinis po ang aking hangarin dahil sinabi niya sa akin na siya'y kapatid niya, hindi asawa. 그래, 창세기 20장 16절 이하에 보면요. 이제, 전부 회복되고, 아브라함의 아내 사라의 연고로 아비멜렉의 모든 집에 닫힌 태들이 이제 열리게 되는 축복도 함께 주세요. Nakita natin sa talatang 6 na andun yung pagtugon ng Diyos at andun yung pangusap niya upang hindi magkasala si Abimelech. 일단 아브라함의 이 스토리를 보면서 우리에게 하나님은 말씀하십니다. Sa pamagitan ng storya ng buhay ni Abraham ay may pangungusap ang Diyos sa atin. 어떤 상황에서도 하나님은 우리와 함께 계심을 지금 말씀하세요. Na sa anumang kalalagayan, laging kasama natin ang Diyos. 어떤 어려움이나 위기가 온다 할지라도 하나님은 우리를 보호하신다는 사실을 말씀하세요. Ano man ang kahirapan o krisis na dumating, ang katotohanan ay kasama natin ang Diyos. 물론 하나님은 아브라함의 중심을 아시지요. At iniingatan tayo ng Diyos. Bagamat alam ng Diyos yung laman ng puso ni Abraham. 왜 아내를 루이라고 했을까? Bakit na kanya sinabi na kapatid niya ang asawa niya? 창세기에 나타난 여러 가지 이제 족보들을 보면요. 우리가 그 내용들을 좀 알 수 있어요. Kita natin sa mga angkan na nakatala sa Biblia, sa Genesis, makikita natin. 여러분, 우리 각 개개인이 나 하나만 이 땅에 그냥 적당히 살다가 끝나는 게 아니에요. Sa bawat buhay ng tao, hindi lang basta ginugol nila yung buhay nila. 주님 재림 오시는 날까지 계속 우리 후대들이 이제 세워져 나가며 낳고 하나님의 사람으로 이렇게 세우고 이 언약의 바통을 그리스도의 바통을 붙들고 뛰어나갈 수 있도록 계속 이어 달릴 수 있도록 하는 게 우리의 사명 중에 큰 사명이에요. Hanggang sa muling pagdating ng Panginoong Jesus, ang dakilang misyon na mayroon tayo ay itatag ating susunod na henerasyon at ipasa natin yung baton ng Ebanghelyo, mabuting balita sa kanila. 근데 이 사명이 있는데 아직 지금 이 대를 이을 아들을 세우지 못했는데 죽으면 되겠습니까? Ang dakilang misyon na ito ay ibinigay, maaari bang mamatay si Abraham na hindi pa nagaganap ito sa kanya? 그래서 그런 중심이 있어서 아내를 누이라고 또 다시 거짓말도 했을 거예요. Dahil nag-alinlangan si Abraham sa pangako na iyon, nagsinungaling siya, sinabi niyang kapatid niya ang asawa niya. 창세기나 이 성경은요, seed, 토레도트, life 아주 중시 여겨요. Ang salitang toredot sa Hebrayong salita, makita natin dito ay napakahalaga. Ito yung binhi o yung seed. 하나님이 아담과 하와를 같이 결혼시키고 이제 이 가족을 이 첫 교회를 이루신 이유가 뭔 줄 아시겠지요? Si Adan at si Eva nga sila ay unang ikinasal ng Panginoon. Bakit niya ito pinahintulot? 그 후손으로 오늘 우리가 지금 살고 있잖아요. Bilang mga lahi o binhi niya, nandito tayo buhay ngayon. 오늘 우리의 후손으로 언약 붙든 주님 재림 오시는 날까지 언약 붙들고 언약의 바통을 들고 뛰어나갈 이 후대들을 세워놔야 돼요. At dapat din natin itatag ang ating mga anak, mga susunod na henerasyon, na ipasa sa kanila ang baton ng tipan ng Diyos. 그래서 우리는 내 자녀들을 언약에 많이 낳고 언약의 자녀로 세우는 것도 최고 사명이요 축복이에요. Pinakadakilang pagpapala at misyon na magkaroon tayo ng mga anak at itatag sila sa tipan ng Diyos. 우리 교회를 통해 이제 이 여름 성리학교 또 하겠습니다만은 이 주일학교 우리 아이들 후대들을 계속 세우는 게요 아주 중요한 일이에요. Napakahalaga rin ang mga gawain o ministry ng Vacation Bible School at Sunday School. 이스라엘의
이 12지파 중에 유다 지파, 유다가 아들을 낳긴 낳는데 아들들이 이제 자녀를 낳지 못하고 다 죽었어요. Sa 12 lipi ng Israel, ang Yuda, nakita natin na namatay ang kanyang mga anak. 이때 이제 마지막 남은 이 며느리가 창녀로 이렇게 변장을 해가지고 시아버지 유다와의 관계에서 아이를 낳았지요. At ang manugang nga niya na si Tamar, makita natin na sa pagitan niya, dito ay nagkaroon ng anak. 아니 며느리가 이 임신을 했다는 이야기를 듣고 이제 재판을 하러 유다가 왔는데 이 아이의 아버지는 이 도장을 이 인장을 가진 사람이 이 아이의 아버지다 하고 도장을 내놨어요. Dahil nagkunwari ito na isang prostitute at nang siya ay lilitisin, sinabi niya na ang ama ng aking pinagbubuntis ay ang may-ari ng tungkod at siksina ito. 유다가 그 도장을 보면서 다 자기 것이거든. 그러면서 그래 며느리 네가 나보다 더 옳도다 하면서 다말을 축복하고 그 후대를 세워나갔어요. At nang makita nga ni Huda na sa kanya ito, ay sinabi niya na higit daw si Tamar na mas matuwid kaysa sa kanya. Ito'y pinagpala niya. 그 지파가 유다 지파요. 그 유다 지파를 통해서 그리스도께서 육신의 삶으로 오셨어요. Nakita natin ito yung angkan o lipi ni Huda sa pamamagitan nga niya ay dumating si Kristo. 그러면 여섯 번째로 하나님의 계시에 관해서 다시 한번 확인해 보십시다. Sa pang-anim, makita natin ano yung kapahayagan ng Diyos. 일단 첫째 생명이 없는 백성은 멸망입니다. Ang mga tao na walang buhay, sila ay masisira, mawasak. 이래 육신의 생명도 아주 중요해요. Guma't mahalaga yung physical na buhay. 그런 의미에서 필리핀은요 아주 축복된 나라예요. Kaya ang Pilipinas ay pinagpalang bansa. 이제 가임 여성이 아이를 낳는 숫자가 지금 3명이 넘어요. Nakita natin na may tatlo na mga bilang ng anak. 둘 이상은 낳아야 번전을 하는데 지금 한국 여자들은 하나도 안 나요. At least dalawa, ay average. Ngunit ngayon sa Korea, ni isa ayaw magkaanak ng mga babaeng Korean. 이대로 지속이 되면 앞으로 몇 년 안에 한국 사람 찾아보기 어려운 때가 와요. At kung magpapatuloy ito, mahirap nang hanapin natin nasa na yung mga Koreans. 예, 육신의 이 계보도 아주 중요합니다. At yung physical na lahi o angkatin ay mahalaga. 그러면 영적으로 이제 그리스도 언약 붙들지 못한 백성은 망하는 거예요. Ganun din naman, ang bayan o mga tao na lumawak sa tipan ng Diyos ay malilibol. Masisira. 그리스도 언약 없이 종교 생활하는 거 이게 헛된 믿음이라고 그래요. Ang pananampalataya na walang kalakip na tipan o pangako ng Diyos, ito'y relihiyosong buhay lamang. At ito'y walang laman na pananampalataya. 그래서 여러분 전도학교를 통해서요 정말 후대 세우는 일, 이 오직 그리스도 확실히 붙드는 일을 잘 계승하고 강조하고 이어나갈 수 있게 되기를 바랍니다. So, sa ating evangelism school, patuloy na mapanghawakan ninyo ang paghawak sa tipan ni Kristo at patuloy na ipasa ito sa ating mga susunod na lahi. 그러면 이제 아브라함의 이 두 번째 실수를 바라보며 우리가 이 네 개의 적용을 좀 해야 돼요. At sa pagtingin natin sa ikalawang pagkakamali ni Abraham, ano yung mga bagay na dapat na magkaroon tayo ng aplikasyon? 이 언약의 바통을 이어갈 후대들을 어떻게 세우며 주님 재림 오시는 날까지 복음 운동할 수 있도록 세워나가는데 모든 시스템을 만들어 나가야 되겠죠. Dapat na itatag natin yung sistema kung paano ba natin maitatatag yung ating mga susunod na henerasyon. Ipasa yung bato ng Ebanghelyo sa kanila. 이게 교회 시스템이요, 이게 교육 시스템이요, 이게 이 주일학교나 전도와 선교의 시스템이에요. Ito yung sistema ng church, sistema ng edukasyon, ating Sunday school, ng evangelism at missions. 물론 아브라함이나 다윗도 실수가 많았었습니다. Bagaman si Abraham may maraming pagkakamaling nagawa, 그러나 그리스도 언약 붙들고 주님 바라볼 때마다 주께서 일으켜 주셨어요. sapagkat
pagkaawak niya kay Kristo at pagtingin niya sa Diyos, nandun na itinatayo siya muli ng Diyos. 우리는 2023년을 살고 있습니다. Ngayon, nasa taong 2023 tayo, nabubuhay. 전 세계 이 복음 그리스도 언약 붙들고 전 세계인을 깨울 수 있는 이 복음을 전할 수 있는 민족으로 하나님이 필리핀을 세우실 것입니다. Panghawakan natin ang tipan ni Kristo at ang ating bansa, ang Pilipinas, ay itatatag ng Diyos na mag-ebanghelyo sa buong mundo. 이 일에 여러분이 주역으로 쓰임받게 되기를 바랍니다. At ay magamit kayo bilang pangunahing tauhan para sa gawain na ito. 이를 위해서 현실에 절대로 쏙지 마시고 매이지 마세요. At para dito, huwag kayong magpatali o magpadaya sa inyong kasalukuyang kalagayan. 아무리 가난해도 아무리 심한 질병도 하나님께 맡기고 오직 그리스도 붙들고 집중해 보시기를 바랍니다. Anumang matitig kahirapan o karamdaman man na dumating, huwag tayong magpadaya dito, tayo patuloy na tumuon kay Kristo. 그리스도의 증인되어 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapahala ko kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo na maging patotoo kayo ng Diyos. 기도하십시다. Ay po'y manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 믿음의 조상 아브라함도 여러 가지 연약한 점들이 많았음을 우리에게 말씀해 주셨습니다. Pagkamat ang ama na pananampalataya na si Abraham ay marami ring mga pagkakamaling nagawa ayon sa mensahe ngayon. 이를 교훈 삼아 오직 그리스도 붙들고 주님께 집중하는 저희들의 삶이 되게 하여 주옵소서. Nawa ay maging aral ito sa amin. Patuloy na kami po ay maging nakatuon sa Panginoon Kristo. 후대를 중시 여기시고 언약 붙든 후대가 복음의 바통을 들고 이어나갈 여월 중시 여기시는 주님이 우리에게 오늘 말씀해 주셨습니다. Salamat sa mensahe mo ngayon na pahalagahan namin aming susunod na henerasyon na ipasa namin ang ipan sa kanila. 개인과 가정과 교회의 시스템이 주님 재림 오시는 날까지 이 복음 언약 붙들고 나아가는 시스템으로 짜여줄 수 있게 하옵소서. Tulungan mo kami itatag ang sistema sa aming sarili, pampersonal, sa aming pamilya, sa aming mga churches, tama ibahagi ang ebanghelyo ng Panginoon Kristo. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po, ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. 아멘. 아멘.